Blessed be your name, in a land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your Good name. afternoon po sa inyong lahat mga kapatid, at maya-maya po mag-start na po tayo ng ating pong Wednesday Bible Study. Yan po, at muli ko po kayong binabati po ng magandang hapon at gumanda na po ang panahon natin. At there will be no more typhoon. Let us pray for that. Yan po. At I hope na kayo pong lahat ay nasa maayos na kalagayan. Yan po. At ipag-pray po natin ang mga salanta ng bagyo. Sila po ay magkaroon ng lakas ng loob, at higit sa lahat, magkaroon po ng katatagan sa mga pangyayaring nangyayari sa buhay natin. So mali po, maya-maya po, after po ng ating pong pagkantang ito ng Blessed Be Your Name, tayo po ay mananalangin para po sa ating pong pangunang panalangin dito po sa Wednesday Bible Study po natin. So share this lesson habang alive tayo. You can share this para po marami pong makanood sa atin. At ang ganda po nito, marami po tayong may evangelize sa salitang ito. Dahil ang topic po natin for today ay mag-ingat po tayo sa mga aso. Ayan. Ito po. Okay? So, i-start na tayo in a few minutes. One more minute and we're going to start our Wednesday Bible Study. So, welcome again sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sa mga anak na makikinig ngayon. And after this, mamaya po i-upload natin sa YouTube ito para po makita rin po ng mga taga YouTube. Ayan po yun. Kaya po, muling magandang hapon po sa inyo. Tayo po ay mag-start na po ng ating pong pag-aaral. Sa araw na ito, tayo po ay mananalangin na po. Tayo po ay samahan niyo po ako sa ating pong opening prayer for this Wednesday Bible lesson. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Oh Lord God in heaven, thank you so much again, God, for this wonderful day you gave us in our life. Oh Lord God, we pray that your Spirit will guide us, will open our heart and our mind. We pray, Lord, that you touch each one of us, Lord, as we study thy word. Touch those who are going to listen to thy word. Hipuin mo po ang mga nakikinig ngayon, Panginoon Diyos. At dalangin namin, Panginoon, na marami pong tao, maraming kapatid ang makakinig ng iyong magandang salita mula sa Biblia. Sa pagbukas po namin ng iyong libro, Panginoon, ang Biblia, aming inihiling na kami po ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat po ng marami, dakilang Diyos. Muli, Ama, ikaw ang aming pinupuri at pinasasalamatan. Salamat ng marami sa aming tagapagligtas at Panginoong Yesus. Sa kanyang pangalan, ito po ang aming dalangin at kahilingan. Amen. Muli magandang hapon po sa inyong mga kapatid. Ang topic po natin po ngayon ay pinamagatan po natin na mag-ingat sa mga aso. Marami tayong nakikita sa mga bahay-bahay na alagay, beware of dogs. Yan po ang mga mag-ingat sa aso dahil mapanganib po. Katulad po ng isang mga aso na ito. Ito pong aso na ito, yan po yung itsura ng mga aso na mayroong mga ngagat, no po, may mga rabies na tinatawag. So meron pa po na obserbahan natin dito. Ito naaatakot. Yan po ang mabagsik na sinasabi. So mag-ingat daw po tayo sa mga aso. Pero hindi po yan ang topic nating aso. Bagamat, yung pagtitin natin mga aso, may mga alaga kayong mga aso sa inyong mga buhay. May mga pit bulls, poodle, pomeranian, no, mga hindi naatakot na aso yung Pomeranian, pero minsan nakakatakot pa rin po. So ngayong hapon na ito po,
tinatawag po natin. Alam niyo po ba, nung panahon ng mga Hudyo, panahon ng mga unang century, ang aso po, hindi po nagde-develop ng mga lahi. People did not develop breeds of dog, and many dogs were not domesticated. Yun po yun. Panahon ng araw, panahon ng mga unang century. Talaga pong hindi na masyadong inaalagaan ng aso noon. Andiyan lang po. Although the dogs were created by God, so many dogs were wild animals and something to be feared ng panahon ng araw. Talaga po nga nakakatakot ang mga aso ng araw. Dahil nga hindi inaalagaan, hindi po bantay-bahay ang mga aso ng panahon ng unang century. So Jesus and the apostles used the terminology to describe some horrible people. Kaya po ginamit ng Panginoong Jesus ang aso. Dahil nga po ang mga aso ng araw, hindi naman po sila inaalagaan. Now, as we look at the following verses po dating po natin, makita natin dito. Dito po, mag-ingat sa aso. Binanggit po yan ni Pablo. Basahin po natin. Philippians chapter 3 verse 1 and 2. Sabi niya po dito. Philippians chapter 3. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same thing to you is not tedious, but for you it is safe. Beware of dogs. Sabi niya, mag-ingat sa aso. Beware of evil workers. Beware of the mutilation. Tatlo, pinag-iingat tayo. Mag-ingat sa aso, mag-ingat sa mga gumagawa ng kasamaan, at mag-ingat sa tinatawag na mutilation. O tinasabi nito ng mga false circumcision, tinatawag, nagpapanggap ng mga panahon ng araw, na magpapanggap ng mga Hudyo panahon ng araw. So kung titingnan natin yung dogs, it was commonly used ito sa panahon ng mga Hudyo na tinatawag, na ito ay nagre-refer sa mga tinatawag natin na refer ito ng mga hentil. Bakit po? Kasi ang mga hentil ng araw, ang mga hindi sila po sinasabi natin na pinili ng Panginoon, mga Hudyo lamang po. Kaya ito ang nire-refer ng mga Hudyo sa kanila, no? And use it to describe a danger which was present in the false teaching being done by Jews. Ginagamit ito sa pagtuturo din po na sinasabi, ang salitang aso, ginamit din to sa mga false teacher na binabanggit po na sinasabi. Kaya kung titingnan po natin sa hapong ito po, no? Kung titingnan natin, gaano ba kadalas natin marinig ito na sabi niya, the Muslim referring to women and infidels as dog. Yung mga Muslim po ng panahon ng araw din. Ganun pa yata ngayon, ano po? So, tingnan po natin na binabanggit. Sa Matthew chapter 7 verse 6, may pinukoy po ang Panginoong Jesus. Sabi niya, do not give what is holy to dogs. Huwag daw ibigay ang mga kung ano yung banal sa aso. Sabi niya, and do not throw your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Ano kaya ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus dito? No? Kung titingnan natin, dog will not think twice about whether to bite you if it's nervous or scared. Hindi nag-isip ang aso eh. Kung kakagating ka, basta lang kakagating ka niyan. So ganun din kaya sinasabi ng Panginoon, huwag niyo ibigay ang kung anong banal sa aso. Sabi niya doon na binabanggit. So nag-warning po ang Panginoong Hesus dito about bibigay yung mga banal na bagay sa mga aso. Ibig sabihin po yung magbibigay po ng mga halimbawa siguro panahon ng araw, tinasabi dito, no? Kung titingnan natin, protektahan natin ang ating sarili. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus doon, you need to learn how to protect yourself doon sa mga aso ng panahon ng araw. Tinatawag niya mga evil people or mga false teacher. Ito nga po nakasulat sa Revelation sa wikang Tagalog. Revelation chapter 22 verse 14. Basahin po natin. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Sabi niyo po, verse 14, ano po? No, mapapalad daw naglinis ng kanilang kasuotan. Pero verse 15 po, may binanggit po. Subalit, may iwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso. So, merong binanggit dito si Juan na ang tao may mga taong asal-aso. Anong ibig sabihin ng asal-aso? Mga ugaling aso. Meron po ba sa ating ganyan? Ugaling aso. No? Ang sabi niya, kasama ito ha, ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nagkikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga sinungaling sa salita at sa gawa. So, kasama ito ng mga taong evil doers. Itong mga taong asal-aso na binanggit po doon sa Revelation. Nasaan po sila? Sila ay nasa labas po ng langit, outside of heaven, kung saan nandun lang ang mga aso.
Gusto niyo ba makasama ang mga aso? Di ba? Yung mga wild dogs ang tinutukoy natin dito ha, hindi po yung mga alaga niyong aso. Yung mga aso ito, yung mga taong gumagawa ng masama, lalo-lalo na sa mga nagtuturo ng mali. No? Kung titingnan natin, ang aso, ito ay kalaban ng katotohanan. Yung mga false teacher. The false teachers are the adversary of the truth. Kaaway ito. The dog, the evil workers, and the concision of false, mga nagpapanggap na sila ay naging Hudyo o tuli, were those false teachers who sought to bind their tradition and Moses' law upon Christian. Nung panahon kasi nung araw ng New Testament na ito mga false teacher, no, gusto nilang ituro o i-bind o ipag-utos na ang tungkol po sa mga tradisyon at mga batas ni Moses. Ang batas ni Moses ay nasa lumang tipan. At nagkaroon nga po ng mga Kristiyano, tandaan niyo po, ang lahat ng kaligtasan ng Panginoon, the gospel is for all. Kaya po sa panahon ni Kristo, wala na pong hintil, wala na pong Hudyo, wala na pong slave, wala na pong free, walang babae, walang lalaki, lahat po ay iisa. Kaya po may natuturo po na itong mga bagay na to. Kaya sila ay tinuguraan ni Pablo na mga aso na sinasabi doon. No? At marami nga po na apektuhan dito sa pagtuturo ito ng mga maling turo. No? So lumalabas ngayon, ang asong tinutukoy natin, ang mga nagtuturo ng mali. Nagbabayin ng kanilang tradisyon, nagbabayin ng kanilang opinion, nagbabayin ng kanilang mga sinasabing may doktrina sila. Tandaan niyo po, ang doktrina lang ng Panginoong Hesus ha, wala tayong kanya-kanyang doktrina. Galatians 2:11, ano sinabi doon? Nang si Pedro ay nasa Antioquia, harapan kung sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Yun mo si Pablo, kinumpront niya si Pedro. No? Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya ay nakikisalo sa mga hentil. Ano? Wala naman masama doon. Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hentil dahil sa takot niya sa pangkat ng mga Hudyo na nagbibigay diin sa pagtutuli. Tingnan niyo po. Naging ipokrito si Pedro, pero nakikisalo siya. Wala po masama nung panahon ng araw. Pero kinumpront lang siya ni Pablo dahil kasi po naging ipokrito siya sa kanyang sarili. Kasi po may mga Hudyo na nagdidiin ng pagtutuli. Kailangan daw po matuli ang isang tao para magkaroon ng kaligtasan o maging parte ka doon sa tinatawag po na kaharian ng Panginoon para sa mga Hudyo. Hindi na po bind yun. Binabind pa rin po nila. At gumawa naman sa kanya ang ibang mga patid doon ng mga Hudyo. Pati si Bernabe ay nagtangay ng kanilang pagkukunwari. Tignan niyo po, pati si Bernabe ay nagtangay ng kanilang pagkukunwari. So nakakatangay pala itong mga to. Yung mga bagay na ganyan. Yung sinasabi. No? Ano pa sinabi ni Pablo? Busan niyo po mga Biblia o makinig po sa babasahin ko po. Ano? Galatians chapter 6 verse 12. Simulan po natin sa verse 12 hanggang 13. Ang mga taong naghahangad na mapuri ng kapwa ang namimilit sa inyong kayo'y magpatuli. Tignan niyo po. Ginagawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. Kahit na silang mga tuli ay hindi naman tumutupad sa kautusan. Nais lamang nilang patuli kayo upang maipagmalaki nila na kayo man ay tumutupad sa tuntuning iyon. See, meron silang sinasabi natin ng mga hidden agenda, mga maling pagtuturo na binabanggit mga ipokrito. Naalala niyo pinag-aralan natin? Mga ipokrito? No? So, yung mga individual na yun, dinidescribe ko yun na mandaraya o being deceiver ng katotohanan at sila ay kaaway ng cross ni Kristo. Yung mga taong gano'n na panahon ng araw na tinatawag natin. So, kaya po, dito po, marami pong pagsusulat po tungkol dito sa mag-ingat tayo. Describe pa natin mabuti ang aso tungkol sa Biblia. 2 John verse 9 hanggang verse 11 po. Ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito, sabi niya, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Kasi pag nagdadagdag ka, hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Ang sino mang nananatili sa katuruan ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Pantinin niyo mabuti, katuruan lang man ni Kristo. Walang ibang sinabi, walang ibang sinabing katuruan. O, katuruan ng iglesia, katuruan ng ganito, wala. Katuruan lamang ni Kristo. Sabi niya, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay ni batiin ang sino mang dumating sa inyo na may dalang katuroang laban kay Kristo. Huwag daw tanggapin, tinan niyo ang utos. Sinasabi, kapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain. Yun po yun. Ang ibig sabihin nun po, huwag tanggapin, huwag niyo pong ayunan ang mga tinuturo. Dapat po sila ay kumprontahin katulad na ginawa ni Pablo. Ano po, sila po ay huwag nating ayunan sa kanilang mga maling tinuturo sapagkat sila po ay tinutuguring mga aso
ng mga asong may rabies. So lalabas, ikaw may rabies ka na rin. Ano po? No? 2 Corinthians chapter 11 naman po, verse 13. Hindi sila tunay na apostol, sabi doon. Tingnan niyo po, kundi mga nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. No? Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel. Pansinin niyo mabuti, no? Ng kaliwanagan. See? Hindi ka pataka-taka, di ba? May mga tao na natuturo ng Biblia, akala mo tama, akala mo tunay, no? May mga preacher na ganyan, pero kaya po tingnan natin mabuti. Paano natin makikilala ang tunay na mga preacher na hindi aso? Mamaya po malalaman natin. So, sabi doon, si Satanas nga po nagpapanggap, pwede mong panggap maging anghel, ano po? Kaya, hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katuwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Yan niyo po. Diba? Sabi na, alala nyo, husgan tayo sa ating mga ginawa. Yan yun po yun. So, Philippians chapter 3 verse 18. For many walk, sabi sa wikang Ingles, of whom I told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Sila ay kalaban ni Kristo, whose end is perdition, whose God is the belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Yung pong mga tao na to, na mga nagpapanggap na mga ngaral, pero pinupuno lamang ang kanilang mga sikmura. Sabi doon, at ang mga napawang nasa isip nila, mga makamundong bagay, mga bagay na nasa mundong ito. Kaya po yun, no? Sabi niya, whose God is the belly. Ano ba ang ibig sabihin nun? Binanggit po ito sa Titus chapter 1 verse 10. For there are many unruly men, sabi, vain talkers and deceivers, especially they of the circumcision, whose mouth must be stopped. Sabi niya, men who overthrow whole houses, teaching things, nagtuturo ng mga bagay which they ought not, for filthy lucre's sake, para lamang sa kanilang mga sarili. Yan niyo po. See, itinugurian po yan ng mga aso, yung mga taong ganyan na binabanggit, no? Walang kabuluhan ang mga sinasabi sapagkat dinadagdagan nila salita ng Panginoon, binabawasan nila salita ng Panginoon, binabayin nilang kanilang tradisyon, binabayin nilang kanilang mga opinyon. Kaya sabi nga ni Pablo sa Roma 16:17, let us read this one. Now I beseech you, brethren, mark them. Markahan nyo. Di ba kayo pag may nakita kayong mga aso na asong literal, yung aso na gumagala, di ba? Ingat tayo dyan. Di ba? Baka may rabies yan. Minamarkahan natin pa pag daran. Kunyari, kapitbahay nyo, may asong kapitbahay nyo na nagwawala lagi. Uy, huwag tayo dadaan dyan. Tinatandaan na natin. Ito sabi ng Biblia. Now I beseech you, brethren, mark them that are causing the division and occasion of stumbling contrary to the doctrine which you learn and turn away from them. Markahan ninyo ang mga aso, ang mga preacher na nagtuturo ng mali, nag-create ng division sa iglesia. Sabi pa nga dito, tingnan nyo, turn away from them, lumayo kayo sa kanila. Parang pag nakita mo yung aso, di ba, na gumagala-gala, may rabies, lalayo ka, lalapitan mo ba yun? Di ba? Yun po ang tinutukoy. For they that are such serve not our Lord Christ. Hindi nila sinaglilingkuhan ng Panginoong Isus, but their own belly. Tingnan mo, ang kanilang sikmura lamang. And by their smooth and fair speech, yung magandang pananalita. Tingnan niyo po. Smooth and fair speech. Tingnan niyo. They beguile the hearts of the innocent. Yung mga inosente po, naloloko po nila. Di ba katulad ng mga budol-budol, gagaling magsalita, ano po? Di ba? So yan po yun. Dinatagurian po ng salit ng Panginoon ng mga aso sa Biblia na binabanggit natin. Kasi po ang kanilang glory, ang kanilang kahihiyan. No, whose glory is in their shame. Sabi nga, Ephesians chapter 5 verse 6, let no man deceive you. Huwag niyong hayaan na isa man ay madaya kayo ng empty words. Anong empty words? Walang kabuluhan, hindi ayon sa Biblia. Ang sabi, for because of these things come the wrath. Dito sa mga bagay na yan, darating ang galit ng Diyos. No? The wrath of God upon the sons of disobedience. Tignan niyo po, mga anak na hindi marunong sumunod. Sabi niya, be not you therefore partakers with them. Huwag kayong makihalo sa kanila. Sabi, makihalo-bilo. And have no fellowship. Tignan niyo po, huwag kayong makisang-ayon sa kanila. Sa kanilang mga with the unfruitful works of darkness. Tignan niyo po, mga walang bungang gawa sa kadiliman.
kasalanan. Ibig sabihin, but rather even reprove them. Correctin nyo sila. Tingnan nyo po, kaya sinabi kanina, di ba, huwag nyo silang tanggapin sa inyong mga tahanan. Huwag nyo ayunan. I-correct natin. For the things which are done by them in secret, it is a shame even to speak of. Sabi doon. No? Mind their earthly things. Yung sinabi, puro makamundo lamang. Kaya sabi na Colossians 2:8. Colossians chapter 2 verse 8. Take heed. Ano yung ibig sabihin take heed? Mag-ingat ulit. Lest there shall be anyone that maketh spoil of you through his philosophy and vain deceit. Walang kabuluhang pandaraya o pandoloko. Yan, mag-ingat po. Sabi niya, after the tradition, din niyo mag-ingat kayo saan? After the tradition of men, after the rudiments of this world, and not after Christ. Tingnan niyo po, sa mga tradisyon, wag po magbabahin. Katulad po sa Pilipinas, ano po, napakarami natin tradisyon. Wag po kayong magsusunod sa mga tradisyon ng wala sa Biblia po na binabanggit, no? Nagagagawan po ng mga Espanyol na tinuro sa atin. Yung panahon na napakaraming tradisyon, ano po? So, yung mga kapatid natin dyan, kaibigan natin na hindi pa kasi huwag kayong magagalit kapag ito po ay katotohanan sinasabi ng Biblia. Ephesians 5:3, sabi niya po, tinan niyo po, sa nakahalo but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you. Tinan niyo po, wag dapat sa inyo mapapabilang yan. Dito dapat matatawag sa inyo o wag ka dapat makakalubilo dyan. No? Nor filthiness, nor foolish talking, or jesting which are not befitting, but rather giving of thanks. For this you know of a surety, that no fornicator, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and God. Kaya po pag napasama kayo sa aso, pag nakagat ka ng aso na may rabies, di ba? Delikado, mamamatay ka. Ganon din po yon. Kapag ikaw ay nagpasakop sa mga turong mali, mamamatay ka din po. No? Darating ng panahon, mamamatay ka dahil hindi ka makakapunta sa kaharian ng langit. Ikaw ay pupunta doon sa walang hanggang kamatayan sa impyerno, bagamat buhay ka pa din. No? So, we must take heed to the serious and sober warning about the danger with this individual present. Kailangan po seryosohin po natin. Ang mga nagtuturo po ng mali, dapat po talaga i-confront natin sila. Hindi po debate nga aawahin Hindi po, wag na natin siyang ayunan. No? Dapat po, paano natin makikilala po? Ang aso nakikilala ninyo pag may rabies, di ba? Walang injection, gala-gala, mga naglalaway ang kanilang bibig, yan din po. Pero dito po, ang aso o ang mga nagtuturo ng mali, makikilala po din po yan. Tingnan niyo po, Matthew 7, verse 15. Sabi kang Tagalog ko pa babasahin para po mas madaling maintindihan natin. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Ano yun? Mga false teacher. Lagyan natin, wala na si propeta ngayon, mga false teacher. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Wow! Tignan nyo, tupa, di mo maamo? Ngunit ang totoo'y mababangit na asong gubat. Tignan nyo po, di ba mga asong gubat, nakakatakot yan. Wala pong warning, sasakmalin ka kagad yan. So ito rin po, nagpapanggap na maayos. Ano po? Tignan nyo po, makikilala ninyo sila. Yan. Makikilala doon natin sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? Wala pong ubas doon. Ano po? Sa gubat. O ang igos sa matitinik na halaman? Hindi po. Kaya doon natin makikilala ang tunay na mga tuturo ng tama at mali sa kanilang bunga. So makikita po ninyo ang kanilang mga gawa. Yan po yun. No? 1 Timothy chapter 4 verse 1. But the Spirit, sinasabi ito, said expressly that in the latter time, darating ang panahon, some shall fall away from the faith. Yan niyo po. No, ito po yung prophecy ng panahon ng araw na Timoteo. Giving heed, magbibigay, mag-give in. Saan? To seducing spirit and doktrina ng mga demonyo. Tingnan niyo po, tinawag po ng Diyos ang mga aral na hindi kanya. Ang tawag doon ay aral ng mga demonyo. Kaya po, ang Diyos na tumawag po, hindi po ako. At binasa sa Biblia. Through the hypocrisy of men. Tingnan niyo po, mga kaipokrituan ng tao. That speak light, nagsasalita ng kasinungalingan. Branded in their own conscience as with hot iron. No? Para po mainit na bakal. Tingnan niyo po, yung binabanggit doon.
Kaya po, mag-ingat po tayo. Sabi niya, see, when we develop, pag na-develop na po natin ito, yung bang ayaw mo na makinig, sabi nga, itching ears itching ears, sabi, it opens up and make us vulnerable for this individual to control our life. Kapag ikaw, ayaw mo na makinig sa salita ng Diyos, na tunay, mas madali kang makakagat ng aso. Mas madali kang matutukso ng mga nagtuturo, nagpapanggap na tupa, pero totoo, asong gubat. Kaya po, huwag kayong magsawa, mga kapatid, mga kaibigan, diyan sa nakikinig ngayon, huwag kayong magsawa na makinig ng salita ng Diyos. Mag-aral, sumunod kayo, sumunod tayo, sama-sama tayo, magdasalan tayo. Yan po yun. Sinasabi, ito po sabi ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 4 verse 1, I charge you in the sight of God. Sabi niya kay Timothy, and of Christ Jesus, who shall judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom. Sabi niya Pablo kay Timoteo, preach the word, ipahayag ang salita. Be urgent in season and out of season. Sabi niya doon, tingnan niyo po sa translation na to be urgent. Kaya po napakahalaga po Sabi nga, di ba, today is the day of salvation. Sabi doon. Kaya kung may mga kaibigan kami nang ikinig dyan, so, it's about time for you to obey the word of the Lord. Baka po makagat ka pa ng aso. No? Sabi doon, see, reprove, rebuke, exhort with all long suffering na may pagtitiis. Ang pagpapayag po ng Panginoon talaga po matiis mo. Tulad po ng may mga preacher po, mahaba po pagtitiis namin, turo kami ng turo. Yun po, kailangan po namin gawin yung para po, huwag tayong maligaw. Kami rin po nag-aaral mabuti para malaman namin ang totoo, baka natuturo din po kami ng mga hindi tama. Kaya po puro Biblia lang binabasa natin. Lagi mo sinasabi, huwag interpret ang Bible, unawain lang po. No? Intindihin lang. Sabi doon, for the time will come when they will not endure the sound doctrine. Sabi doon, baka dumating po ang panahon na yan. No? So, tingnan natin. See, different kinds of dogs. Iba't ibang klase ng aso. May poodle, may Pomeranian, may pitbull. Nakakatakot, di ba? Itsura pa lang, nakakatakot. Di ba? May Doberman, yun, nakakatakot. May German Shepherd, may maliliit na aso, di ba? Na magaganda. Meron po tinatawag, no? Na binabanggit. So, kung di natin sila kilala, no? If you do not know them, you just see them as you see everyone else. Kung di mo sila kilala, parang natural lang na makikita mo diyan. Di ba? Kung titingnan natin. Yet, as people have different personality, may mga kanya-kanyang personality ang tao. Ganun din po ang aso na tinatawag natin. Especially the dog, we are close to and treasure like members of our family. Katulad po ng mga aso ninyo sa bahay na inaalagaan, di ba? Parang membro na ng pamilya niyo yan. Di ba? So, mababait na po sila, naalagaan na po natin. No? Na binabanggit. See, tinatawag. Kaya po, ang mga asong, yung asong literal na tinutukoy natin, aso talaga na tumatahol po, hindi po tao, hindi po yung portiche na tinutukoy natin ngayon, naman, pabaksin po ninyo, pabakunahan po ninyo ng anti-rabies. Po. Yan. So, tingnan po natin ang iba't ibang klase ng aso ngayon. No? May asong mabait. Some are friendly and some are mean. Mayroon talaga naman po. Some are loving and some are vicious. Tingnan niyo po, meron nakakatakot. Meron naman po mapagmahal na aso. Di ba? So, hindi natin masasabi ang mga kakaibahan yan. Now, we cannot tell the difference by appearance alone. Kasi kung minsan, kala mo, mabait yung aso, di ba? Paglapit mo pala, bigla kang sasakmalin. See? So, hindi pwede. Hindi natin pwede. Ganon din po yun. Katulad po ng mga preacher din, ng mga false prophet, false teacher, hindi natin kagad malalaman. Ano po? Kaya sabi nga natin, malalaman po natin. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesus natin kanina, binasa natin di ba kanina, Matthew 7, you will know them by their fruit, sa kanilang mga gawa. Tingnan niyo po. Di ba? Baka po may mga preacher dyan na natuturo ng salita ng Diyos, lasenggo pa. Naku po, delikado po yan. No? Baka po may mga preacher po dyan na sila ang kumukuha ng pera ng kaban ng iglesia, lahat sila may hawak. Naku po, delikado po yan. Hindi po pinapaalam sa ibang tao, kaya nga po may organization tayo. Ano po? Dapat nalalaman, nare-report po yun. Yan. Some dogs, ibang aso, devote themselves to their master. Wow, meron pong ganyang aso. Talaga pong, di ba nakikita ninyo? May mga aso talagang nilaban ng kanilang mga amo. Some act like cats. Meron namang aso na para mong pusa, no? At ini-ignore ang mga bagay-bagay. Hindi yan tatahol, di ba? So kahit sino duman, walang pakialam, may asong ganon. No? Meron din naman pong some we need to beware of.
Diba? May nakalagay sa pinto, beware of dog. Kasi po may German Shepherd pala. Naalala ko tuloy kami dati, dumadaan doon. 4 yung German Shepherd. Sa dinaanan namin bako, naglalakad lang kami. Kita niyo po, takot na po. So we learn to be cautious around. Matuto tayong mag-ingat pa din. Hindi porket aso, okay na. Mag-ingat pa din po tayo. Hindi porket nagtuturo ng salita ng Diyos, mabait na. Tingnan niyo po ang kanilang bunga. Sabi ng Panginoon kanina. Di ba? Some are nothing more than show dogs. Iba naman po, show dogs lang. Pakita lang na parang aso. They get all fancied up and prance around showing off. May aso pong ganon, yung show off, nagpapakita. You get the idea that they sometimes enjoy showing off for others. Meron po mga poor teacher na ganyan, no? Talaga pong enjoy silang ganyan, nakikihalubilo, pero hindi nyo po alam, may hidden agenda pala. Yun po yung mga asong tinutukoy po natin ngayon sa Biblia. Mga false teachers, false prophet. Kaya po winarningan po ng Panginoong Hesus ang mga tao ng araw, mga Hudyo ng araw. Sabi niya, mag-ingat kayo about show dogs. Ano po, no? Ano ba? Sino po dinescribe ng Panginoon na show dogs dito? Yung mga Pariseo, di ba? Yung mga Pariseo ng araw, alam ang salita ng Panginoon, pero sila ay mga epokrito. Kaya po yan ang mga show dogs na tinatawag na binabanggit. May mga mababait na preacher pag may kailangan sa'yo. Pero pag sila may kailangan sa preacher, patay, wala lagi. Yun ang delikado. No? He spoke of those who stood in the market and made a big show of how pious they were. Yung binalala nyo, tinuro natin, di ba? Yung mga nagdarasal sa papakitang tao na darasal, di ba? Alala nyo yun? Yung mga hipokrito na pinag-aralan natin, isa yan po sa mga aso. Pero meron din pong mga attack dog na tinatawag. Yung mga asong mag-attack talaga. These usually do not care one way or the other, but they do not bidding of another. Wala silang pakialam, basta attack lang sila. May aso pong ganyan. Ito daw po yung mga taong ito, these are those people who have not studied a matter. Hindi po. But if a certain person said that a matter is set in his head or her mind, anyone who disagree is subject to attack by dog. Kapag ikaw ay nakipag-disagree sa kanya, aatakihin ka na niyan. Yung sinasabi. Tinan niyo po, diba, didebatiin ka, may debate na yun, atake na agad yun. Jesus spoke of those who bite and devour one another. Kapag po meron sa iglesia nag-aaway-away, dahil po sa yung mga bagay na pinagtradisyon o mga opinion lamang binabayin sa iglesia, yan po ang delikado. Kaya po mag-ingat po tayo, sabi ng Panginoong Hesus. No? Meron naman po tinatawag na pack dogs, yung PACK na dog. Ano pong mga klaseng aso to? These are some of the more dangerous dog. Bakit? They just go along to get along and have no real principles to live by. Basta go along lang sila, ang tinatawag. Pero saan ka? Sasakbalin ka pala. Yun ang mga nakakatakot. Akala mo okay siya, di ba? Akala mo ganito. Pero saan ka? Sasakbalin ka pala. Diyan po yung sinasabi na ito na binabanggit. Whatever everyone else is doing is okay. Ano man ang ginagawa ng mga iba, okay sa kanya. Halimbawa po, yung preacher, okay? Kahit anong gawin ng mga kapatiran, okay lang sa kanya. Kahit merong kapatiran na nakikapit, okay lang sa kanya. Kahit may kapatiran na naglalasing, okay lang sa kanya. Yun po yung tinatawag po na pack dogs dito. Ano ba sinasabi dito? He get along. Okay lang sa kanya mga bagay na ganyan. So yan po yung tapos magtuturo ng Biblia, okay lang sa kanya. No? Ibig sabihin, okay sa kanyang gumawa ang kasalanan. Yan po yun, no? Nang binabanggit natin. Kaya sabi nga po dito, basahin po natin, no? Sabi niya, no, Jesus spoke of the narrow path we should be on. But many will be on the broad path which lead to destruction. Nalala niyo po yung 2 daan, isang makipot, isang maluwang. Mas marami sa maluwang, di ba? They just go along. Okay lang ito, okay lang ito. Di maluwang eh. Ayaw na makipot. Kaya po, pinapawarningan tayo ng Panginoon sa hapong ito, sa ating pag-aaral, dapat po naunawaan po natin ang mga bagay na to. So, mag-ingat sa aso. Kapag nakakita kayo ng aso naglalaway, yung aso talaga, lumayo kayo. Ngayon, kapag may nakita kayo nagtuturo po ng mali, at kayo ay pinipilit sa mga tradisyon, layuan nyo na rin po yan. Sabi nga, huwag nyo nga silang batiin, huwag nyo silang papasukin sa inyong mga tahanan. Ayan po yun. Hindi lahat na nagtuturo ay sa Panginoon. Tandaan nyo po yun. Parang sinabi rin po niya, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, sabi doon, ay pupunta sa kaharian ng langit. Hindi rin po lahat ng tuturo ng salita ng Diyos ay pupunta ng langit. Kaya po, may Biblia. Kaming mga ngaral,
kami po mga natuturo, nag-iingat po kami magturo. Kaya pinag-aaralan mabuti na kailangan po walang halong itong opinyon, walang halo itong tradisyon. Ayaw naming mapabilang sa aso. Ganun din po, kung may kilala kayong aso na natuturo ng mali, layuan na po ninyo sila. Pero huwag niyo po tatawaging aso ha. Mamaya makita niyo, uy aso, huwag niyo ganun ha. Hindi po ganoon, hindi po yung sinasabi. Mag-ingat lang po tayo. No? But hopefully, we can see why the Bible refers to ungodly, wicked, evil, and perverse people as dog. Makita po natin bakit po nirefer sila bilang aso. Sabi ko nga sa inyo nung araw, ang aso hindi inaalagaan. Panahon ng araw, pakalat-kalat lang. Kaya tinuring sila ng Diyos, mga aso. Ito mga Pariseo, Sadiseo, at mga false teacher, false prophet na panahon ni Pedro na at ni Pablo. Kaya po yun. Sa panahon natin, so mag-ingat po tayo. We must watch out for them and beware. Saan? Sa kanilang lason. Tingnan niyo po, mag-ingat po tayo sa mga taong ganito na nagtuturo ng mali. Bantayan ninyo ang inyong mga sarili sa kanila. Parang pag-iingat po natin sa mga asong gala. Magbantay po tayo. Huwag tayong maging kampante. Tandaan niyo po. No? We must guard also the other. Ibig sabihin, bantayan din po natin ang ating mga kapatiran. Magbantayan tayong lahat. Yan po. Kapag may ganito, may nakita kayong kapatid na ganito, pangalagaan kaagad natin at paalalahanan kaagad natin. Huwag niyo silang hayaan na mabulid sa kasamaan. Yan po yun. Ngayon po, kung meron po kayong kakilala ngayon dyan, kaibigan, asawa na hindi pa po nagiging Kristiyano, narito po ang salita ng Diyos, ang maggagabay sa kanila para makita nila ang kaligtasan. At gagamitin po tayo ng Panginoon. Handa po akong maging instrumento ng Panginoon para sa kanila. I-text nyo lang ako, i-message nyo po ako. No? Kaya ngayon po, sabi ng Panginoon, sa araw na ito, mag-ingat sa mga aso, mga masasamang tao. Ayan po yun. Pero po, be nice naman sa ato, sa animals, sa hayop na aso ha. Huwag naman kagad sisipa-sipain nyo yung aso. Mag-ingat lang po, pero be nice to them. If you are nice to the dogs, the dog will be nice to you. Ayan po yun. Yung asong animals ha, pero po yung aso na preacher, maging nice ka dyan, hindi pa pwede. Do not be nice to mga false teacher. Yun po pinag-aralan natin yun. Ano po, kaya po, sa hapong ito po, sana po natuto tayo. Alam po po, you are also smiling there outside nung nakikinig dito. Nakakatuwa po ang ating pag-aaralan na po. Maganda po. So bukas po, samahan niyo po ako sa ating morning devotional. Pero bago po tayo magkamustahan, tayo po muna ay mananalangin. Mapasalamat sa Diyos. Ito po may mga prayer request. Ano po na ating po pagdarasal. Samahan niyo po muli akong manalangin. Let us all pray. O Lord God, in heaven, dakilang Diyos, salamat po. Tunay Panginoon, kailangan naming bantayan na aming mga sarili-sarili at bantayan kami bawat isa. Kapagkat napakarami nga po Panginoon na tinaguri ang aso ngayon, mga nagtuturo ng mali, mga taong mga makasalanan at masama. Ngunit Panginoon, gamitin mo kaming ilaw sa kanila upang makita nila ang liwanag, Panginoon Diyos. Salamat Panginoon Diyos at pinapanalangin namin sila sa iyo Panginoon na magbukas ang kanilang mga puso at isip Panginoon Diyos. At oras nito, dinadalangin po namin si Charlene Igagamaw at ang kanyang baby, kanyang pamilya. Sila po ay gabayan mo, Panginoon Diyos, at bigyan ng kalakasan. Mga kapatid namin may sakit, Panginoon, katulad po ng mami ni Sister Remy Kingsley, si Mami Lubusta, kung saan may karamdaman po nasa hospital pa. Pagalingin po siya, Panginoon. Si Ate Joy Bianan, si Sister Tina Saison, at ang anak po ni Brother John Ray, na si Baby Ichi, anak nila Judy Ann. Tinukto po ipagalingin mo, Panginoon Diyos. Ganon din po ang pinsan po ni Carla, si John Ray Mamburam, may cancer naman po. Ganon din po, Panginoon, ang classmate po ng aming kaibigan na si batang ito na 6 na taong gulang, si Chloe Ariola, kung saan meron pong Bell's palsy. Ipuin mo po ang mga may sakit nito, Panginoon Diyos. Nadalangin din po namin ang patuloy po na paggaling ng kapatid kong si Manny De Vera sa kanyang operasyon na naganap. Salamat po ng marami, dakilang Diyos. Alam namin, ang mga panalangin namin ito ay maabot sa iyo. Patuloy namin pinapanalangin, Panginoon, ang mga nagkasakit ng COVID sa virus nito. Dubang, Panginoon, na bago ang taon namin sa 2020. Ngunit alam namin, you are still under control. We are still under your guidance, O Lord God. Thank you so much, God, for your love, for your mercy, O Lord God. Again, we also pray for our brethren in the U.S. for their election, Lord God.
guide them, and Lord God, and give them a good leaders also. Thank you so much also, God, and we also pray for the economy of our country. Continue, Lord, to help each one of us, especially those who are in need of food. Lord, bless them, and help us also, Lord God, na makatulong naman sa kanila. Kami po ay gamitin mo sa maliit na bagay, na mga malaking bagay, makatulong kami. Salamat ng marami, Panginoon Diyos. Patuloy mo rin po kami patnubayan na patuloy po nagpapalaganap na yung salita. Patuloy mo kami, Panginoon, makahikayat pa ng maraming kaluluwa para sa iyong kaharian, sapagkat, Panginoon Diyos, di namin alam kung kailan ang kamatayan, di namin alam kung kailan darating si Kristo, ngunit ito ay may katiyakan. Kaya, Ama, tulungan mo kami to reach more lost souls, O Lord God, to bring them into light from darkness, O God. Use us, Lord, as your instrument, O Lord God. Thank you, Father God, for your love, for your mercy, and for everything that you've given each one of us. We love you, Lord. We love your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you for Him. Thank you for His love and mercy toward upon us as He gave His life a ransom for all of us, O Lord. Thank you, Father God. All these things we ask and give thanks in Jesus' name. Amen. Magandang hapon po sa inyo, mga kapatid, ang mga kaibigan na nakikinig. Muli naayaya ko kayo. Sis, alam niyo po ba, meron akong 4,900 plus na kapatid na kaibigan sa Facebook. Sana po mag-like lahat, mag-subscribe sana sa Facebook natin, ay sa YouTube natin, Marami tayong mapapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya po sa mga hindi pa nag-subscribe po, don't ignore yung invitation natin. Mag-subscribe kayo dahil sharing our YouTube channel. YouTube channel ko po, YouTube channel ni Brother Nehemia Sayuhay, ni Brother John Patricio, marami pa pong iba na hindi ko nabanggit. Share po ninyo mga yan. Mag-subscribe po tayong lahat dyan. Para nga sa ganun, marami tayong ma-evangelize. Magandang araw po sa inyong lahat. Mag-ingat kayo. See you tomorrow 10 a.m. morning for our Thursday morning devotional. At abangan nyo pa rin po ang mga YouTube natin, ng mga lesson, sermon of the mount. Magandang hapon sa inyong lahat. Mag-ingat po. Tandaan nyo, God loves all of you. Siyempre po, mahal po kayo. Marami pong salamat sa pakikinig. Magandang hapon. Goodbye po.